Okay. So, good morning everyone. Ayan. So, for today, ang i-discuss natin yung mga naging assignment nyo. Pero ito naman, deadline naman ito basta bago mag-February. Kasi February parang malapit na mag-end yung um, malapit na mag-end yung semester natin. So, yun, bago mag-February, make sure na nasubmit nyo yung mga assignment nyo. So, nung December pa lang, nagsubmit na ako ng 3. Sa pagkakaalala ko, 3 yun. Yung isa, yung per body-body. So, yun. 'Di ba nagkaroon na kayo ng GC na per bodies. So, yun. Yung score nun, score nyo na ring 3. So, pwede kayo magtulungan. Pwede rin kayong magsagot individual. Tapos, wait lang. Ayan, pwede kayo magsagot individual. Tapos, ano na lang kayo, mag-debate na lang kayo kung may pagkakaiba. Ayun. And yung isa niya pang assignment, by group. Ayun, by group siya. So yun, parang 6 ata kayo na group. Tapos sinend ko yung copy nung assignment nyo sa GC. Yun. So 3 set yon. Tapos per group, kunyari yung group 1 and group 4 ata. Ganun magkapareha sila. Basta ano na lang, check nyo na Opo. lang sa GC nyo. Ayun. So, tapos i-save nyo na rin siya. So, ngayon, ilang item ba yun? Yan. Ito. 18 po. Okay. So, yung iba may 18. Yung iba naman may 20 item. Tapos may 16. Ayan. Sorry, medyo may... Ayan. Okay. So, ngayon, since 18 item naman siya, try natin sagutan yung mga first 3 para yung sa iba na hindi naiintindihan yung kung paano siya sagutan, at least meron na kayong susundan. So, yun nga, kailangan nyo ng pen and paper para masagutan siya. Ayun. Ito, kaninong group to? Itong 7 and 4, test material 7-4. Ma'am, sa amin po. Okay, group ano kayo? Group 1 po. Tsaka siguro group 4, no? Check ko na lang mamaya. Ayan. Meron ba ditong ibang group or nagtatry ng sagutan to? Maliban sa group 1? Or baka group 4 yun? Ayun. Check ko na lang. Yes po, ma'am. Group 4 po yung isa namin kasama dyan. Parang Ayun. ka-team. Oo. Pero di nyo naman sila ka-team. Bali parang same lang Yes kayo po. ng material na Yung ginamit. kasagutan. Yes po. Oo. Pero pwede rin naman kayo magtanungan para to make sure. Ayun. Kasi dito kasi sa accounting, hindi mo talaga siya kaya ng mag-isa. Siguro bihira lang yung may kaya ng mag-isa. Kasi normally kami, kahit nung nag-aaral ako, pag nagsasagot kami ng mga transactions, nagtatanungan talaga kami magkakaklase kasi syempre baka iba yung interpretation ko, iba rin yung interpretation niya. Or iba yung analyzation ko sa analyzation niya. So parang just to clarify agad-agad kung tama yung yung iniisip ko, tinatanong ko yung mga classmate ko, ito rin ba yung sagot mo? Pero dapat nagsagot ka muna tapos saka mo tanungin kung ganun din ba yung sagot nila. Hindi yung ano yung sagot mo dito? Parang Parang aanin mo lang kung compare ano yung lang, sagot ma'am. nila. Ayun. So yun, dapat sagutan nyo muna, try nyo i-analyze, ganun. Tsaka kayo magtanong sa mga classmates nyo. Ayun. Para ma-exercise yung analyzation nyo. Yung, analytical skills nyo. Kasi sa accounting, more likely ganun. Puro analyzation. Ayan. So, yun. Ang una natin sasagutan, siguro mga 3 lang per group. Ayan. So, may babonus na tayong 3. Ayan. So, ito, test material 7-4. Ang instruction dito, state the effects of the following transactions on asset, liabilities, and capital. So, we have already discussed yung mga increase,
decrease sa mga asset, liabilities, and capital? Ano yung mga accounts or transactions na pwedeng mag-increase or decrease sa asset? So, yun. Kung gusto nyong balikan yung topic na yun nasa Kuiper naman siya. So, yun. Ano nga ba yung pwedeng mag-increase sa asset? Discuss muna tayo. Ano nga ba yung mga nakakapagpa-increase sa asset? Una, pag um, pag nag-acquire ka ng mga new equipments, ayan, syempre asset yun, di ba, yung equipment. Bumili ka ng mga equipment, pero nangutang ka muna. Gano'n. So, nag-increase yung asset mo, ganyan. Nagkaroon ka kasi ng equipment, nangutang ka. Pero nangutang ka. So, mag-i-increase din yung liabilities mo kasi yung utang, under siya ng liabilities, which is yung accounts payable. So, ganun yun. Ayun yung mga transactions. Tapos, ano pa ba? For example, nag-invest ka ng equipment ulit. So, tataas ulit yung asset natin kasi makaka-receive yung company ng equipment. And at the same time, tataas din yung capital kasi syempre, nag-invest nga yung isa nyong partner. So, magkakaroon ng pagtaas sa capital. Okay? So, yun yung mga, yung mga scenarios na nagpapa-increase tsaka decrease ng asset, liabilities, and capital. And ano pa ba yung nagpapababa? Kunyari, nagbayad ka ng utang mo. Ayan, nagbayad ka na ng utang mo. So, syempre, mababawasan yung liabilities mo kasi nagbayad ka nga ng utang eh. Mababawasan yung accounts payable mo. Mababawasan yung mga responsibilities mo. So, yun. So, mag-decrease tayo sa liabilities. And syempre, ano ba yung pinambayad mo? Syempre, cash, di ba? Nagbayad ka ng utang via cash. So, ano ba yung mababawasan? Asset. Kasi ang pinambayad mo sa utang mo ay yung cash. So, magkakaroon din tayo ng decrease sa asset under cash. Ganyan. Okay, may question ba do'n? Ayun. So, sa mga next meeting natin, gano'n ulit yung gagawin natin, mga puro na lang tayo magsasagot ng mga questions hanggang sa ma-familiarize kayo sa mga types ng transactions. So, yun, ito, sagutan natin. So, sa number 1, sabi, si B. Sumanda invested for an IT business in cash. So, yun, ang clue natin dito yung invested. Tapos, yung cash, yan, nagsabi na may cash, 'di ba? So, ngayon, ang involved dito, since investment yung pinag-uusapan, matik yon, capital. And then, syempre may cash na involved, for sure, asset na yung, yung under siya ng asset. Yan. So, ano nga ba yung mga account titles nito? Una, syempre, yung cash, automatic, account title na tong cash. And then, yung invested daw, ni B. Sumanda. So, normally, di ba, na-discuss natin last time, pag nagke-create tayo ng account title under capital, yung B. Sumanda, tapos kama lang, and then capital. Yun, account title na siya. So, for this number 1, ang involved dito, yung cash, and then, under asset, and then, B. Sumanda, quit capital, under naman siya ng capital. So, syempre, nag-invest nga ng cash, so parehas magi-increase. Syempre, makaka-receive yung company ng 200,000 na cash in-invest ni B. Sumanda. So, yun. Check natin dito sa ay, sorry. Di pa rin pala siya ano ba to? Ayan. Wait lang Ayan.
Yan. So ito, 'di ba, ito yung format ng ano nyo. Pwede nyo gamitin to, pwede kayong gumawa ng ganito sa Excel. Ayan, pwede rin naman siyang by word, kayo na lang bahala kahit wala namang box as long as same ng format tas may mga numbering. So 'yun, 'di ba? Yan. So 'yun, 'di ba sa una yung 20,000 ata 'yun, no, 20,000 na Bisumandra na capital, and then cash. So 'di ba under siya ng asset. So ano nga ba yung increase ba siya or decrease? So 'di ba nag-increase 'yon, nag-increase yung cash natin. Syempre magi-increase din yung capital. Yan, kasi again yung equation natin, asset is equal to liabilities plus yung equity or yung capital. Okay, so nag-increase sa asset. So therefore, mag-increase din sa capital. So under siya ng increase na column or row. Column yan. Column na increase under capital, column din na increase under asset. So, 'di ba may nakalagay dito account, tapos yung amount. Yung account na tinutukoy dito, ito yung mga account titles. For example, yung mga cash, accounts payable, expenses, pero be specific with the expenses kasi merong mga types of expenses, merong rent expense, mga utilities, ganyan. So, yun. Pero normally given naman siya sa problem natin. So, yung account natin dito, cash. So, under asset, yung yung increase, tapos account niya, cash, tapos yung amount. Yan, for example, yung 200,000. Tapos, under naman ng capital, under ulit ng increase, tapos yung account niya, yung B. Sumandra, comma, and then, ayun, capital. Tapos yung amount niya, same with yung cash. Okay? Ayan. So, yun, 200,000 siya. So, okay ba? Maliwanag ba yung number 1? Yes po. Okay. So, number 2 naman tayo. Again, sabi niya, nag-invest daw siya ng equipment to the business worth 15,000. So, parang same lang din siya ng number 1. Nag-invest si Samantha pero hindi cash, kundi equipment. So, under pa rin siya ng asset. Tapos, under pa rin siya ng increase. So, syempre, makaka-receive ng equipment si business eh. So, tataas yung asset niya. And then, tataas din yung investment ni Sumanda. So, yung dun sa activity natin na to, yan. So, instead na cash siya under account, magiging equipment. Tapos, yung amount niya, yung 15,000. Okay, under increase. Yan, be careful. Tapos, yung kapartner naman niya, yung under ng capital ulit, yun, B. Sumanda, comma, capital. Tapos, yung amount ulit na 15,000. Ganun lang siya. Okay, may question ba doon? Parang same lang din siya sa kanina sa cash, ganun. Pero nagkaiba lang sila ng account. Yung isa kasi cash, yung isa naman equipment. Ayan. Okay. So sa number 3 naman, syempre pag nag-i-start yung business, kailangan mong mag-acquire ng mga asset para mag-operate yung business nyo. So, ayun, sa number 3 daw, ayan, nag-purchase daw siya ng purchased additional equipment in cash. So, yun, given na. Nag-purchase daw siya ng equipment tapos cash. Ayan. So, ito, kung makikita nyo sa number 4, on credit naman. Meaning, pag on credit, utang to utang. Pag sinabi naman in cash, nagbayad siya nagbayad siya ng binili niya equipment via cash. Okay? So, for number 3, yan, purchase additional equipment in cash. So, ano nga ba yung magiging effect nito? 'Di ba? Normally, dalawa yung dito, ang involved dito, same na asset, 'di ba? So, pag tinanong tayo kung increase or decrease, wala naman talaga siyang effect. Kasi,
para silang under ng asset kasi yung equipment under ng asset, yung cash under din siya ng asset. So nagbayad si company para maka-acquire ng equipment via cash. So naka-acquire siya ng equipment pero naglabas din naman siya ng pera. So parang same lang. Same lang din na nadagdagan siya ng 30,000, nabawasan din naman siya ng 30,000. So no effect. Pero ilalagay pa rin natin siya sa problem dito sa ano natin sa sa chart natin. Okay? So ngayon ang mangyayari diyan, ayan, so 'di ba we have increase and decrease. So yun, for the number 3, ano nga ba yung nag-increase? Siyempre nadagdagan ng equipment si company. So for under ng increase, under din ng asset, ayan, sa account ilalagay natin yung equipment tapos yung amount. Okay? Sa decrease naman, same pa din, number 3 pa din siya. Ayan, ilalagay natin sa under ng decrease yung cash. So, under ng account, yung cash, yan sa number 3, and then yung amount. Yan. So, parang ang mangyayari, wala rin naman siyang effect sa asset, di ba? Magkaiba lang talaga sila ng account na ginamit. Pero same under pa rin siya ng asset. So, wala siyang effect pag tinanong tayo na kung under ng asset. Okay? So, yun. Ganun yung mga scenario na nakikita natin, di ba? Yung mga increase and decrease. So, pag ganito yung scenario, nag-acquire siya ng equipment via cash, ayan, normally no effect yun. Kasi para silang asset. Pero yung kanina sa number 4, ayan, ano na, another bonus. Sa number 4, ayan, di ba sabi on credit, nangutang siya ng equipment. Ayan, so nag-increase yung equipment, nag-increase din yung liabilities. So, ganun lang din siya. May questions ba? Maliwanag ba? Kaya nyo na ba yung ano natin, yung activity? Yan. Pero hanggang January pa naman siya. So, yun. Magsasagot pa tayo ng maraming item. So, pag nasagutan nyo na siya, yung mga items natin, ay pag nagsagot na, pag nasagutan nyo na tong assignment na to, tapos pag nagsagot pa tayo na nagsagot next time, ayan, sa Zoom natin, pwede nyo i-check kung tama ba yung understanding nyo. Kasi normally, halos same lang din naman sila ng mga transactions. Yun nga lang, maging familiar lang kayo. Ayan, basahin natin. Okay, sa number 4, purchase additional equipment on credit. Yan, borrowed money from bank payable in 1 year. Ayan. So, yun, discuss ko din kung ano yung mga types of payable na within 1 year, tapos lagpas ng 1 year. Okay? Paid for equipment purchased on credit. Ayan, okay. So, may pagbabayad ng mga equipment, mga utang, may pagbabayad din ng mga utang. Yan, this Amanda made additional investment ulit, makes drawing. Yan, made partial payment to the bank loan. Yung iba kasing mga questions dito connected din sa mga nasa taas na transactions. Hindi sila kasi parang story to ng isang company. So, yung mga ibang transactions dito connected siya sa mga other transactions. Ayun. So, pag may nagsasagot kayo dito, bisatahin nyo din yung mga other transactions. For example, ito, sabi nagbayad daw siya number 6, paid for equipment purchase on credit. Yan, connected yan dito sa sa number 4. Ayan. Yan, B. Samantha made additional investment in cash, drawings, and then number 9, made partial payment to the bank loan. Connected yan sa number 5, na nanghiram siya ng pera. Yan, purchase new furniture ulit on credit. Paid salaries to the employees. Ayan. Billed customer for services rendered. Yan, paid telephone bills, rendered services for cash, collected from customer on account.
Yan, pag another word from another word sa on credit natin, on account din yan. Pag sabing on account, on credit, mga utang yan. Yan, collected customers on account, paid repairs and maintenance of equipment, receive rental bill payable next month, and paid water bill. Okay. May questions pa ba? Ayan. So, okay, may question pa ba sa 7.4 or yung for the group 1 and 4? Kaya na ba? Proceed na tayo sa other group. Ayan. So, okay. May questions pa ba? Okay. Ano ata to eh? Ano nga bang groupings to? Ito ba yung parang second reporting nyo? Yung may 3 companies na... Yung mga sa mga may service activities, and then yung yung may mga merchandising, tapos yes po, ma'am. manufacturing, tsaka Yes. service. Yon. Yan. Yung una, yung test material 7.4 natin, for group 1 and 4 ata yun. Pero isasan ko ulit sa sa GC natin. Tapos ang groupings ito yung sa may mga merchandising, service, tsaka manufacturing. Ayan. Yung group 1 and 4, tapos yung 2 and 5, yung 3 and 6, parehas lang sila ng material na gagamitin. Pero syempre magkaiba sila ng ipapasa. I mean, group 1 magpapasa sa akin, yung group 4 magpapasa din sa akin. Pero pwede naman kayo magtulungan. Ayun. Okay, so ito naman for group 2 ata or 3. Ayan, i-check nyo, baka na-save nyo na rin to. Ayan. So, ayun. Again, state the effects of the following transaction on asset, liabilities, and capital. Write the amounts on the answer sheet as provided for and close in parentheses for deductions. So, ayun, pag decrease daw yung effect sa asset, liabilities, and capital, ilalagay nyo ng parentheses. Ha? Ayan. Sinabi din naman sa instruction, pag decrease yung effect niya sa asset, liabilities, and capital, maglalagay kayo ng parentheses. Pag increase naman, walang parentheses, okay? Okay. So, yon. Unang part, parang halos same din ng ng last na problem natin. Yung sa number 1, invested cash to the owner. Ayan. Yung owner daw nag-invest ng cash to the business. And then yung number 2, invested din naman ng equipment to the business. So, pagsasabayin ko na ha, yung sa number 1 nag-invest ng cash, sa number 2 nag-invest ng equipment. Okay. So, yon, ito yung nila, yung test material nila. Yung so ito 'di ba, meron na siyang equation. Yan, asset is equal to liabilities plus capital. Dapat laging balance yan.
laging 0 yung magiging ano niyan, yung kalalabasan niyan. Laging equals. Si asset is equal to liabilities plus capital. So normally pag nag-increase kay asset, dapat nag-i-increase din kay pag nag-increase si asset, normally may magi-increase din kay liabilities or kay capital. Ganun. Basta na-discuss ko naman na to. Dapat pag inad mo to, yung inad mo si asset tsaka liabilities, dapat magiging 0 yung effect nun. Okay. So, sa number 1, ayan, nakalagay na rin naman na yung mga titles, So, meron tayong under ng cash, under ng supplies, accounts receivable, and equipment. Ayan. Madalas kasi ito lang naglalaro lang sa 4 na to eh. And then, meron tayong loans payable, accounts payable, and then capital, account specification. So, dito, meron lang nagtanong sa akin kung ano yung account specification. So, pag under ng capital, tapos may account specification, ilalagay nyo lang yung, yung equivalent nung account. Ayan. So, for example, di ba sa capital, nag-invest siya ng, kanina di ba, sa number 1 natin, nag-invest ng cash. Yan. So, dito muna tayo sa asset. So, nag-increase yun. Nag-invest ka ng cash So, nadagdagan ng cash yung business nyo, nagkaroon siya ng cash, naka-receive siya ng cash. So, magi-increase yung asset natin. So, under ng cash, sa number 1, ilalagay mo lang yung amount. Siguro 50,000 yon. Okay? Tapos, ano ba yung kapartner niya? Siyempre, nag-invest nga ng cash So, again, magkakaroon ng increase kay capital. So, yon, pwede mo nang ilagay sa capital yung amount. So, increase, so lagay mo lang sa under ng capital yung amount. And then, sa account specification, ilalagay mo lang kung anong account yon. Kasi di naman siya katulad dito ni asset tsaka ni liabilities na nilagay na yung mga account title sa taas Dito kasi sa capital wala. So, yung sa account specification niya, lagay mo lang owner with capital. Or pwede rin naman capital na lang. Yan, di naman ako maarte. Yun, so, lalagay mo lang owner's capital or capital, pwede na yun. Tapos yung amount. Okay? So, number 2 naman, nag-invest daw siya ng equipment, 5,000. Ayan. So, again, under naman ng number 2, under ng asset, tapos under ng equipment, ayan, ilalagay mo lang yung amount, 5,000. Tapos, ang kapartner niya ulit, syempre, about investment, nag-invest, ayan, tataas ulit yung capital niya. Yan, yung equity niya, kumbaga. Yan, so again, under ng capital, sa number 2, ilagay mo yung amount, 5,000. Tapos, yung account specification niya, katulad din ng number 1, owner's capital. Ayun. So, yun, sa account specification, maglalagay lang kayo ng account titles pag ang effect nito ay sa capital lang. Okay? Kung pag ang effect lang sa asset at liabilities, wala kang ilalagay sa capital na account specification. So, maglalagay lang kayo ng account titles dyan pag yung capital yung may effect. Okay. So, sa number 3 daw, nag-purchase daw siya ng equipment for cash. Amount 3,000 pesos. So, yun, nag-purchase daw siya ng equipment. Tapos nagbayad siya via cash. So again, ano naman yung effect nito? Under lang siya ng asset ulit. So pag tinanong tayo kung anong effect niya sa asset, liabilities, and capital, no effect sa asset. Okay? Same with the other group din actually. So yon. Under ulit ng asset, yung cash niya nabawasan ng 3K. Kasi nga nagbayad ka para makapag-purchase ka ng equipment. Syempre mababawasan yung cash natin kasi pinambayad natin. So, under ng asset, under ng cash, yan, lagyan mo ng parenthesis para malaman natin kung nag-decrease or nag-increase. So, parenthesis na 3,000. Tapos, under naman ng equipment, number 3 pa din siya. Huwag kayo maliligaw. Ayan, lagyan nyo lang yung amount, 3,000. Okay? So, medyo nagigets na ba? Yan.
So, yun. Sa number 4 naman, on credit, ayan, nakalagay naman dito kung accounts payable or loans payable. Normally, pag mga purchase lang naman ng equipment yan, under lang yan ng payable. Unless, otherwise, may involved na bank. Yan. For example, borrowed money from the bank. Yan, malamang nasa loans payable yon. Okay? May questions ba? Di ba halos pa ulit-ulit lang yung transactions. Kailangan nyo lang maging familiar. Yan, sa lahat ng klase ng transactions. Okay. Meron ba dito sa meron bang group dito na ito yung sinasagutan nila? Group 2 ata to or 3 eh. Ayan. 2 and 5 po yan. 2 and 5. Okay. 2 and 5 pala. Okay, 2 and 5. Okay. So, yun. I-re-reason ko ulit to sa GC. Okay. So, proceed naman tayo sa last set ng assignment. May nakapagsagot na ba sa inyo nung per body? Ma'am, ano po ulit yung capital? So, yung capital, anong ulit yung capital? Yung account title? Pwede siyang owner's capital for the account specification or pwedeng capital na lang. Ayun, ganun din naman yun, same lang yun. Yung capital, same siya ng equity. Yan, 'di ba? Asset is equal to liabilities plus equity. Ayun. So, normally, pag mga investment, mga additional investment, ayan, pag minsan given na rin naman na siya, yung account na ginagamit natin doon, yung name ng company or yung name ng investor, minsan kasi given siya sa problem kung sino yung nag-invest. Yan, kasi magiging part siya ng ng equity. So, yon yung name lang ng investor, tapos kakabitan mo lang siya ng capital. Ganon. Kahit under ata siya ng pag partnership siya ka mga sole proprietor. Yun, ganun yung account title na ginagamit natin pag may mga nag-i-invest. Okay. So, ito ba nakikita nyo? Yan. Ito na yung sa last group. Yan, yung sa 3 and 6. Tama ba? Ayan. So, yun. Kuha ulit kayo ng papel. Ayan. Paper and pen. So, yun. Since halos pare-paras lang naman din siya sa number 1. Yan, nag-invest ng cash. Nag-purchase ng computer. So, itong computer under to na equipment ha. Yan, nag-purchase siya ng supplies under account. Ano ba yung nila? Yan. So, ito yung format din nila. Parang same lang din sa group 2 and 5. Ayan. Halos same lang din pala sila. Diba? Ayan o. Same lang sila ng format. Ang naiba lang yung group 1 and 16. Okay. So, yun. Para fair tayo, para fair, kasi ito hanggang 16 lang 15 item lang yung tsatsaga natin. 15 item lang. So, hanggang 15 lang yung sasagutan natin, ha? Huwag yun nang isama yung 16 pababa. Yan, hanggang 15 lang tayo. Ayan. So, same lang din naman sila nung last group. Yan. So, pipili na lang tayo ng sagutan kasi halos pare-pares lang So, yung una, nag-invest ng cash, nag-purchase ng equipment via cash, nag-purchase ng supplies on account, meaning nangutang,
nag-purchase ng equipment, again, ng printer, under ng equipment, yan, on account, meaning utang. Tapos, ano bang business nila? Okay. Okay. So yon, again, instruction. State the effects of the following transaction on assets, liabilities, and capital. Write the amounts on the answer sheet as provided for. Enclose in parentheses again for the deduction. Yan. Pag decrease again, parentheses. Pag increase, walang parentheses. Okay, so since halos pare-parehas lang naman yung ano natin, yung mga transactions natin, hanap tayo ng medyo mahirap dito. Anong number yung mahirap dito? Nababasa nyo ba? Or malabo? Ano yung number dito na medyo magulo? I mean, fear nyo nahihirapan kayo? Lahat? Okay, kasi yung number 1, caring-carry na to eh. Ayan, titigan nyo, ano yung number na mahirap. Pili na lang kayo ng 3. Halos same lang naman din siya. Number 6, okay? Okay, number 6. Ano pa? Saan yung pag may month? Paid rental space for the month. Okay. Kasi normally monthly naman tayo nagbabayad ng ano eh, ng rental. Wala naman to. Okay, so ito may nagtanong for the month. Kasi magkakaroon tayo ng mga set of problems na kunyari sinabi as of December 31, 2021. Okay, or I mean 2020 yan. Iko-compute natin, parang isa-summarize natin yung buong transaction for the year tapos December 2021. Tapos for example, sa number 10, sabi niya, paid rental space for the month. How if kunyari ano siya, nagbayad siya ng kunyari itong mga transactions na to August nakalagay. Minsan kasi nakalagay yan sa problem eh. Ito yung mga the following transactions are for August. Yan. Tapos sabi niya sa number 6, for example ha, ewan ko kung ma-absorb nyo. Yan, kunyari, itong transactions na to for July daw tong mga transactions na to. Ayan. Tapos sa number, ano ba yun sa inyo? Number 10, yan. Example, sabi dito, paid rental space for the year. Yan. So, meaning, ano na yon, yung binayad niyang renta ay good for 1 year. Ayan. So, nag-advance siya ng payment for 1 year. Tapos sabi natin 12,000 to 12,000 para madaling computed kasi 'di ba 12 months tapos 12,000. Okay, nagbayad daw siya ng renta good for for the month ay for the year. Yan, for the year ha. Again, for the year. Ayan, tapos 12,000. Tapos ito dong mga transactions na to ay mga July transactions na mga business transactions. So, ang iisip natin doon, nagbayad na siya ng renta. Nag-start siya ng business July, tapos nagbayad siya ng renta for the month. Ang ipapasa lang naman natin sa BIR ay ang
hanggang December lang. So, anong mangyayari dun sa kalahati? 'Di ba July, June, July, August, September, October, November, December. Ayan, December. So, yon ang mangyayari nun, ayan, magkakaroon tayo ng, hahatiin natin siya sa dalawa. I mean, bilangan nyo, July, August, September, October, November, December. Yan, July 1 daw to na ano na transactions. July 1. Yan, so may 6 months. Yung ano daw yun, yung rent expense na yun or yung renta na yun, since December lang naman yung ipapasa natin sa BIR. Ayan. So, tas ang kino-compute lang natin as of December 31, 2020. So, yung 6 months lang yung magagamit natin doon. Okay? Ayan. So, 6 months lang yung magagamit natin. Tapos, 12,000 siya. So, pag December 31, ang mangyayari niyan, ang expenses lang natin, yung good for 6 months, ano ba yon? 12, i-multiply natin yung 12,000 sa 6/12. Okay, nagigets nyo ba? Ganun. Pero next time, i-discuss naman natin siya yon. Pero sige, discuss natin ngayon. Yun. So, yung 12,000, kukunin lang natin doon yung good for 6 months. Eh, good for 1 year nga siya eh. So, yung kalahati lang yung kukunin natin. So, yung magiging rent expense natin, as of December 31, 2020, 6,000. Tapos, magkakaroon tayo ng prepaid expense. 'Di ba minsan meron tayong na-discuss last time, mga prepaid expense. Ayan yung mga expense na hindi pa binayaran natin pero hindi pa natin nagagamit. Tapos magkakaroon tayo ng, 'di ba meron tayong rent expense na 6,000. Tapos magkakaroon din tayo ng prepaid expense na 6,000 din. Ayun. So, maka-carry over yun sa next year. Ayun. So, meron tayong, parang receivable pa na, na rent. So, itatype ko kung ano yung itsura nun pag nag-journal entries tayo. Normally kasi, ang expense, lagi yung debit. Ayan, nakikita nyo ba yung sa chat box natin? Pag nag-journal entries tayo, ganyan yung lumalabas. Ayan. So, yung nasa taas, yung rent expense, tsaka prepaid rent natin, ayan yung debit na tinatawag. Tapos yung cash, ayan yung credit na tinatawag. So, yung credit, ayan yung madalas ating nilalabas. Ayan, para makuha natin yung debit. Yung debit, ayan yung nare-receive natin madalas. Okay? Pero pag sinabi naman dito for demand, wala namang kaso to. Ayan, normally kasi monthly transactions yung mga binubook eh. Ayan. Pero pag year, tapos wala namang sinabi din dito kung anong month siya or year as of. Ayun, medyo madali pa siya. Okay? So, yon ang sinabi ni, wait lang. Ayan, ang pinili ng, natin, ng mga group natin ay yung number 6 and 8. Ano pa yung isa? Okay. So, number 6, ayan, sabi, sold payroll program on account. Ayan. Kung mapapansin nyo, di ba, San Diego invested for an IT business. So, normally, ang industry ng business ito ay IT. So, ang ibebenta nila laging may connection sa IT. So, ang ginagawa nila, since IT sila, mga programs. For example, itong sinasabing payroll program. So, sold payroll program on account. Meaning, nakabenta sila ng payroll program sa mga customer nila. So, ang mangyayari nito, ayan. Yan, sold payroll program on account.
Meaning meron kayong revenue. Yan. Or sales or income. Yan. IT business. Okay. Yan. Meron kayong sales. Number 6, sold payroll program on account. Meron kayong sales, tapos accounts receivable siya. Meron kayong on account, meaning makakatanggap dapat kayo ng 50,000 on account. Yan, sold. Okay, nagigets nyo ba? Sold payroll on account, program on account, meaning nakabenta kayo ng payroll program pero utang pa ni customer muna. Baga next time na lang niya muna babayaran. Kaya siya tinawag na on account. Okay, so ano yung mga involved? Syempre, pag makaka-receive ka ng pera, di ba? Pag merong nangutang sa inyo, ang account na ginagamit natin doon ay accounts receivable, di ba? And then, syempre, pag nakabenta ka, ang other account na gagamitin natin, sale. Yan, kasi nakabenta ka nga eh. Sales and then accounts receivable. Yung involved. Okay? So, tignan natin. Ayan. So, yon, di ba meron tayong, ano yun kanina? Magkano yun? 50,000. Number 6, yan. 'Di ba under pa rin siya ng asset tapos may mare-receive tayong account meron tayong accounts receivable, number 6 accounts receivable. Syempre magi-increase 'yon, magi-increase yung accounts receivable natin kasi nga meron tayong dapat matanggap kay customer dahil nakabenta tayo. Number 6, increase 'yon ng 50,000 under accounts receivable. Ayan. Tapos, syempre, saan nga ba under ang sales? Yung expenses, yung ano ba? Yan, yung mga revenue. Saan ba siya under? Syempre, 'di ba, ang effect nun nasa capital. Okay? So, yon, ang kapartner ng accounts receivable natin na nag-increase ng 50,000 ay yung capital natin. So, under ng capital, mag-increase din ng 50,000 pero yung account specification natin ay sales. Nagets ba? Na ano nyo ba? Na-jot down nyo ba? Maliwanag ba yung number 6? Hello? Okay, maliwanag ba yung number 6 or medyo malabo? Ulitin ko. Paanong muntik? Ano ba to? Ay yung under pa rin ba ng rent expense or ano? Or itong number 6? Okay. Pero okay naman, nagets naman. So yon, sabi 'di ba, ang business kasi nila IT business. So normally ang binebenta nila may connection sa IT. So yung number 6, nakapagbenta daw sila ng payroll program amounting to 50,000. So syempre pag nakabenta ka, ano bang marireceive mo? Either cash or accounts receivable. Pero sinabi kasing on account, kaya syempre instead na cash yung marireceive mo dahil inutangan ka muna ni customer, under pa rin siya ng accounts receivable. So yon, again, sa number 6, ayan, under ni accounts receivable, nag-i-increase siya kasi syempre nakabenta ka nga eh. So, normally magi-increase yung asset natin, either cash or accounts receivable. So, sa number 6, under ng asset again, under ng accounts receivable, magi-increase ng 50,000. Syempre, pag nakabenta ka, ano pa ba yung effect nun? Nagkakaroon tayo ng sales. Yung sales, yung expense, yung revenue, pero normally ang revenue tsaka sales pares lang yan. Pag sales, ang sales, ginagamit siya pag manufacturing tsaka merchandising ang business. Pero pag revenue naman, ginagamit ang
ang account specification or account title na revenue pag service yung industry or yung tawag dito, yung activity ng business. So, dito, since merong ginagamit na merong mga parang ata sila dito manufacturing ata sila or merchandising program kasi or service ata to. Ganun. Pero may binebenta sila eh. Okay. So, sales yung gagamitin natin. Normally, sales lang naman. Sales. So, yun. Under ng capital, yan, sa capital ulit, number 6, 50,000, increase yun. Tapos yung account specification niya, sales. Okay, may question ba? Tapos, ano ba yung isa? Number 8. Ano yung 8? Sa number 8 naman natin, partial collection of accounts receivable. Ayan. Okay. So itong number 8, yung sinabing partial collection of accounts receivable, ano ba yung may mga accounts receivable natin? Connected siya sa number 6. Ayan. So yon, 'di ba, may nangutang sa ating customer, nagkaroon tayo ng accounts receivable. Tapos sabi daw sa number 8, nakakolekta daw tayo, nakolekta natin yung kalahati or yung partial nung na yon, nung nung accounts receivable natin sa customer. So yon, ang mangyayari niyan, syempre nakakolekta tayo ng accounts receivable, nakapagbayad na si customer sa atin. Yan. Meaning, ito sinasabi dito sa number 8, partial collection of accounts receivable, nakapagbayad na si customer sa atin. So, yun. Ano ba yung matatanggap natin? Cash. Siyempre, nakapagbayad na siya. So, may marireceive tayong cash na worth 25,000. Pero since nakapagbayad na si customer, mababawasan yung accounts receivable natin. Tama ba? Yan. Tama ba siya? Yan. So, nakapagbayad daw si customer, mababawasan yung accounts receivable natin kasi nakatanggap na tayo ng cash. Na-convert na siya sa cash. Okay? Medyo gets ba? Naguguluhan ba kayo? Yan. Partial collection of accounts receivable. Nakakolekta na ng cash. Nakakolekta na si business from the customer. Nakolekta niya na yung accounts receivable niya, yung 25,000, which is connected sa number 6. So yun, na-convert na si accounts receivable sa cash. So paano ba natin siya ilalagay sa chart? Ayan. So under ng asset, ayan, so naka-receive tayo ng cash kasi nagbayad na si customer eh. Nagbayad na siya ng utang sa atin. So madadagdagan yung cash natin under asset. So sa number 8, magi-increase tayo ng 25,000. Yan, since nakapagbayad na siya, mababawasan na yung accounts receivable natin kasi na-convert na nga siya sa cash eh. So magkakaroon tayo ng decrease sa accounts receivable. No effect. Okay, na-gets ba? Baka tulog na kayo baka kumakain na yung iba. Andyan ba kayo? Apo. Yes po, ma'am. Nagets nyo ba? Baka kailangan nyo pa ng nagets naman ba? Yung better na pag nag-a-analyze kayo ng transaction, tinatagalog nyo yung mga scenario. For example, ayan, yung ito. Wait lang. Nagets ba yung pagbayad ng Yan yung, normally kasi connected din to sa ibang transactions. Ayan, unahin natin sa number 1, yung San Diego invested for IT business in cash. Yan, nag-invest daw si San Diego ng cash sa IT business worth 150,000. Purchase computer in cash
nag-acquire daw ng computer si business, pero ang pinabayad niya cash. Sa number 3, purchase supplies on account. Nag-acquire siya ng supplies, pero utang muna. Okay? Same with number 6, yan, nakabenta daw sila ng payroll program, pero utang daw muna ni customer on account. Okay. Pag yung parenthesis normally ginagamit yan pag decrease. Pag increase wala kayong gagamiting parenthesis. Okay? Okay. Ano pa bang malabo? Okay. Pag ang set ng problem natin, ito for example, may sinasabing for the month or dito sa number 14 may sinabing 1 year. Hayaan nyo lang siya kasi wala namang sinabi dito na as of December 31, 2021, tas kung for July transactions ba to. Yan. So, wag nyo intindihin yon. Ano lang kayo, medyo kabahan lang kayo pag may sinabi na kung anong month na transaction to tapos pinapagawa kayo ng balance sheet as of December 31, 2020. Yun. Pero i-discuss natin siya later on. Again, may mga questions ba? Yan. Sa ngayon naman ano lang naman tayo, puro increase decrease lang naman tayo sa asset liabilities and equity or capital. Next meeting natin magde-debit credit tayo. Yan, kailangan lang nating maintindihan kung saang part ba siya may increase or decrease, saang part siya may effect. Okay, may questions ba? Mag-a-announce tayo ng ng top 10 natin. Okay. So, yung accounts payable, ayan, yung accounts payable, ginagamit natin siya normally pag nag-acquire tayo ng computer, ng printer, or ng equipment, ng supplies. Ayan. Normally, ayan ang ginagamit natin, accounts payable. Tapos, pag may mga involved na bangko, katulad nitong number 14, acquire loan from the bank. Ayan, minsan pag may sinasabi ng bangko, acquired loan, pag nag-loan sa bangko, ganyan, or borrowed money from the bank. Ayan, gumagamit tayo ng loans payable. Ayan. Mm-mm. Okay. For the expense, we have different kinds of expense kasi. Pag nakalagay na tayo sa account specifications, no? Okay. Meron tayong utility expense pag ang expense natin ay mga water, mga Meralco, mga electricity. Ayan, utility expense natin yon. Tapos meron pang isa, yung rent expense. Ayan. Yan, we have rent expense. Ganyan. Okay, check ko muna. Ayan. So, dito naman sa atin, siguro meron ng tatlong expense. Check ko. Mukhang itong IT business mukhang service siya. Meron kasing number 7 did service repairs to the computer for cash. Okay, so again, revenue yung gagamitin nyo revenue. Pinakita ako, revenue.
Parang pare-parehas lahat ng group na IT business, no? So, instead na sales, ano tayo, revenue. Yan. For the account specifications, revenue tayo kasi may ano tayo, parang service to it. Meron na tayong clue, number 7, did service repairs. Okay, ayan din yung isa-check nyo ha kung ano ba siya, kung service manufacturing or merchandising. Ayan. So, service to. So, revenue yung gagamitin natin. Maliwanag ba? Okay. So, ngayon, meron tayong mga expenses. Like, ito, yung electric bill, tapos yung mga telephone bills, yung mga water bills, ano pa ba? Yan, mga utility expense yon. Okay? Ano, i-jot down note nyo. Yan, yung electric bill. Tapos, itong salaries natin, syempre, salary expense. And then, yung rental natin, rent expense. Okay? Minsan, sinasabi naman dito kung anong expense siya. Yan, rental space. So, rent expense. Salaries to employees, salary expense. Okay? May questions pa ba? Check natin yung iba. Okay, dito naman, ano din, yan, IT business din siya. So, ano to, revenue, service to, service. Yan, may mga water bill yan, electricity, ano to, utility expense, yang water bill. Number 17, rent expense. Atong number 16, repairs and maintenance expense, ganun. Or RM expense na lang. I-check nyo ano pa ba. Itong telephone bills, utilities din to. Number 11, salary expense. Yan. For example, itong number 5, borrowed money from the bank. So, loans payable yan. Okay, yun lang naman. Normally, puro mga utility expense, repairs and maintenance expense, salary expense, rent expense. Okay, pwede siyang sa Excel sagutan kung kaya nyo mag-Excel, and then pwede rin naman siyang sa Word. Hindi lahat ng lahat ng column may sagot. Ayan. Kasi hindi rin naman lahat na, kunyari, may effect sa liabilities and asset, pwede rin naman walang effect sa capital, di ba? Ayun. So, kunyari, nagbayad ka kunyari, ito number 13, nagbayad ka ng telephone bills. So, expense siya under ng capital. Tapos, asset, cash, ganun. So, hindi lahat ng ng nasa column dapat may nakalagay. Kung ano lang yung may effect. Kunyari kung asset lang or liabilities, maaring walang effect sa capital, or may effect sa asset tsaka sa capital, wala namang effect sa liabilities. Ganun siya. Pero dapat syempre per number 1, merong may sagot. Number 1, number 2, number 3, ganyan. Okay, sige. For now, sige, sige, wag muna tayong gumamit ng mga red expense, salary expense, tsaka kahit expense na lang okay. Pero pag nalagay nyo yung may okay,
di better. Pero sige, i-accept ko na lang din yung kahit expense lang. Since check pa lang naman tayo kung ano yung mga increase-decrease sa liabilities, asset, tsaka capital eh. So, okay lang sa akin kahit expense na lang yung gamitin. Or kahit nga capital lang din or revenue. Kahit wala mo nang hindi mo na specific na expense or capital or or sales. Okay nang sa akin. Basta ma-identify nyo lang kung expense ba siya or revenue or yan, next time tayo. Magiging specific tayo pag nag-debit credit na tayo. Wala pa naman tayo sa debit credit eh. Nasa increase decrease pa lang naman tayo. Sige, okay na 'yon kahit expense lang. Basta ma-identify nyo lang kung expense ba siya, kung revenue, kung asset, liabilities na cash, supplies, accounts receivable, equipment, loans payable, accounts payable. Medyo madami-dami din kasi yung expense eh. Yung mga account titles natin pag expense. Ayan, may questions ba? Yung sa upper bodies, sobrang dali lang naman din yun. Ano pa ba natin? Gusto nyo ba bisitahin natin? Hanap tayo ng mga bodies. Ayan, eto. Body ni Lamoste, ni Lugna. Tama ba? Lugna tsaka ni Yan. So, halos same lang naman din na binigay ko. Parang lahat ng body same lang yung binigay kong problem. Ayan. I-check nyo lang naman kung ano ba siya, increase sa asset, increase sa capital. Okay. So, yung iba nag-submit na sa akin or nagpa-check na sa akin. Yan. Kung nakita nyo na ba to? Ayan. So, ito, deadline din naman ito hanggang January. Yan. So, number 1, laging bonus to kasi invested cash eh. And equipment. Yan. Kahit sabihin mo pang dalawa yan, parehas lang naman ding asset. Normally, number 1 lagi investment. Nag-invest ng cash si owner. Okay, may questions pa ba? Dito sa number 1 to 10, anong mahirap dito? Pili kayo isa. Para may bonus tayo. Bago tayo mag-proceed sa top 10. Anong number dito? Nakita nyo na ba to? Nabasa nyo na ba to? Ito yung sa per body eh. Anong number dito Yes yung po. mahirap? Okay. 8. Anong business to? Okay. Rendered services. Normally, pag sinabi kasing rendered, ayan, rendered meaning, aside from service siya na activity or service siya na type ng business. Ayan, pag sinabing rendered, parang na-perform mo yung yung service mo or yung skills mo. So, yun. Rendered services for cash worth 30,000. So, since service kayo, tapos na-render mo yung business mo or na-perform mo yung duty mo, na-perform mo yung service, meaning, parang kumbaga nakabenta din kayo. So, under yun ng revenue. Revenue to revenue. So, pag sabing revenue, under siya ng capital. Yan. Since naka-receive ka kunyari nakabenta kayo, tumaas yung benta nyo. Yan. Tumaas yung revenue nyo. Syempre, tataas yung capital. And then, makaka-receive kayo ng cash, which is under din naman ng asset. Asset. Okay. So, anong letter siya? A po. Ayan, oo. Yes, letter A. Nag-increase si asset, nag-increase din si capital. Okay.
Okay na ba? Yan, pag sinasabing rendered services for cash, ayan. Puro pala to service. Sabagay kasi madali kasi yung service eh. Parang siguro pag mga basic accounting, puro service muna. Ito kasi yung pinakamadali. Yung service na type of business. Ang pinakamahirap kasi manufacturing. Medyo tayo malilito. Okay. Basic pa lang naman tayo. Kaya siguro puro service yung Ayan, same din siya sa number 4. Ayan, no? 'Di ba? Itong number 8, rendered service for cash. Same with number 4 then, provide services to a customer on credit. Pero on credit siya. Utang. Okay? May questions pa ba? Pag meron kayo hindi naiintindihan, huwag kayong mahiyang magtanong kasi sa akin nga marami nagtatanong eh. Para pag hindi nyo naintindihan, Ma'am, maano ko. ma'am, Ano? Mm-mm. yung on-credit po ba is siya sa liabilities? Depende sa question. For example, sinabi, purchase. Okay. Okay. Wait lang. Yan. Marami kasing pinagagamitan din yung on credit. Pero normally, pag sinabing on credit, on account, pare-pares yun na utang. Ayun. So, depende nga lang sa question. Kunyari sinabi, purchase equipment on credit or on account. Ayan. Siyempre, pag tinagalog natin, nag-purchase tayo ng equipment, pero utang. Ang mangyayari niyan, nagkakaroon tayo ng liabilities, nagkakaroon tayo ng utang kasi 'di ba tayo ngayon nag-acquire ng equipment. So, ang nangyayari, meron tayong accounts payable. Pero pag sinabi namang rendered services to customer on account or on credit, ayan. Ang mangyayari, syempre nag-render tayo ng service eh. Nag-provide tayo ng service sa customer. So, meron tayong receivable. Meron tayong dapat matanggap. Either cash or dahil sinabi sa problem na on credit siya, malamang accounts receivable yun. Nagets ba? So, depende sa question. Pero pag sinabi natin on credit or on account, yun, utang siya, utang. Okay po. Thank you. Ayun. So, medyo, kumbaga, intindihin nyo na lang yung problem. Yan. Kunyari, pag nag-provide siya ng service, malamang accounts payable yun. Ayun. Una, i-check nyo muna kung ano ba yung na-receive nyo. Ayan. Kunyari, pag nag-purchase kayo ng equipment, ano bang marireceive yung equipment? Siyempre, dapat meron kayong ilalabas. Hindi pwedeng receive lang kayo ng receive. So, para pag nakapag-acquire ka ng equipment, meron kang sinacrifice, kumbaga. So, yun? Either cash or accounts payable. Ganon. Ganon siya. So, pag sinabing on credit or on account, utang, ganon. Okay, may question pa ba? Pwede kayo magtanong sa akin kasi yung iba nagtatanong nga sa akin eh. Okay. Wala na bang question? Mag-aano sa tayo ng top 10? Wala na. Yes, i-upload ko rin po sa Keeper today. Yung isa nyo atang activity, nasa nasa Keeper. Pero i-check ko mamaya kung meron ba ako ni-release. Ayun. So, yun pa din yung i-exercise yun. Kasi yun naman, again, sagutan nyo lang din ng sagutan hanggang ma-perfect nyo. So, pwede kayong mag-trial and error doon pag meron kayong
hindi nagigets. Increase and decrease lang naman siya. Okay? Ayan. So, bago tayo mag-launch, pwede na kayo magtanong sa akin ng grade nyo. Wala naman tayong baksak eh. Isa lang pala. Wala tayong, yung isa lang pala yung incomplete natin. The rest, lahat naman pasado. Tsaka matataas yung grade nyo. Okay. To think na ano pa to na accounting pa to, matataas yung grade. Okay. So, yan. Nakikita nyo ba yung screen? Opo. Okay. Narinig niyo ako? Opo. Okay. So, yun, announcement tayo ng top 10. So, yung iba pa din na magtanong sa akin ng grade. Actually, marami naman nakapasok sa top 10 eh. Bilang natin. Okay. Halos lagpas ng kalahati, nasa top 10. Okay. So, ngayon, yan. Ano natin? Wait lang. Yan, okay. Yan. So, for our top 10 and 9, yung top 10 natin, si Vistal Cristel, tsaka si Seth Manalo. Yan, with the grade of 88. And then, yung top 9 natin, si Pabro, tsaka si Pocong Comercindo, 89. Wait lang. Okay. Yan. So, yung top 6, 7, and 8 natin. For the top 8, yan, si Castro Mary Joy, tsaka si De La Torre Sheen. Grade nila 90. And then, yung top 7 natin, si Hannah Laboste, tsaka si Maglasang Kimberly. Yan. 91. And then, for top 6, yan, si Bacolando, Jennifer. And then, si Tolero, Jacqueline, 92. Pwede na kayo sa akin mag-PM sa akin or mag-private message dito kung gusto nyong malaman yung grade nyo. For top 5, ayan, si Bantaculo, Maria Crishela, si Trisha Bulahan, si Bets Madarlo, si Abby Galvez, si Irene Palabon, and si Mark Villarin, 93. Okay? So, for our top 3 and 4, yan. So, for top 4, si Mark Daniel Machas, si Charis Montuerto, and then si Junaline Ganoza, si Rowell Ting, tsaka si Julius Villar. Yan. So, sa top 2 natin, medyo madami. Ayan. Si Regine Bartolin, si Catherine de la Cruz, si Gilbert de los Reyes, si Ara Domingo, si Arvin Erlano, si Carla Lamba, tsaka si Rowena Lynn Miranda. Okay. Pwede na mag-PM sa akin kung ano yung grade. Pero halos parang 29/43. Yan, nasa top 10 naman. Halos kalahati. So, for our top 1, ayan, congratulations, si Giselle Cabucos. 98 yung grade.
Okay. Congrats. Ayan, again, so kung ano kayo, kung running kayo ayan, magpapakain si Kabukos. Ayan. So, yun, pag running kayo for honor, please wag kayong magkokopyahan. Ayan. Lalo na pag essay na lang magkokopyahan pa. Kasi nakikita yun ng ibang teachers. So, yun, lalo na kahit na magkaiba pa kayong strand, ayan, wag kayong magkokopyahan ha. Kasi nakikita yun eh. Yan, buti na lang sa ABM mababait tayo, kaya wag wag niyong gagawin yun. Okay. May questions ba? Pwede na tayo mag-dismiss. Wala ba magtatanong ng grades? Parang halos lahat naman ata na nandito nasa top eh. Yan, ang tataas ng grade nyo. Parang makakabawi, parang panghatak din sa ibang subject. Okay. Okay, may questions pa ba guys bago tayo mag-end? Congratulations everyone, ang tataas ng grade nyo. Okay. 4 lang naman ang naka-line of 7 eh. The rest, puro line of 8 naman. Kaya makakahinga kayo ng maluwang. Next slide. Yan. Yan, i-screenshot nyo na. Parang, dapat number 3 to ha, yung kay Ganosa. Pero 3 and 4 naman na nakalagay. Hold lang. Uguhin natin.
Ayan, may inayos lang ako. Okay, congrats everyone. Okay. Pwede na tayo okay na ba? May questions pa? Wala na. Wala na po. Okay, so good luck sa next na class nyo. Yan, tataas pa yung grade nyo basta ngayon magsagot lang kayo ng magsagot. Tapos yung may mga incomplete pa with the other subject, ayan, mag-submit na kayo kasi sayang. Okay. Thank you. Thank you po, ma'am. Okay, bye-bye.